Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapasok si Kai Sotto sa NBA, ay kahit saan mo titingnan, si Kai Sotto pa rin ang panalo. Basketball is good to Kai Sotto. Ito ang nagbibigay sa kanya ng magandang fortune. Kahit 21 years old pa lang siya, ay napakarami na niyang mga achievements. At ngayon, ay meron na namang bagong achievement si Kai Sotto. Kung noon, ay siya ang isang batang 12 years old na sumali sa Junior NBA Clinic, ay napakadali lang lumipad ang panahon, at ngayon, si Kai Sotto na ang inimbitahan ng Junior NBA na magiging guest para magbigay inspiration sa mga batang gustong matupad ang kanilang basketball dream. Sa isang Instagram post ni Kai Sotto, ay binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging isang inspiration para sa mga kabataan. Who would have thought that a young 12-year-old me who was just enjoying basketball, meeting new friends, and being inspired by the Junior NBA special guests and athletes would be the role model for these kids 9 years later. He then expressed his appreciation for the recognition that he was given. I'm very thankful to Junior NBA for having me in one of your basketball events. This is where I started, and I couldn't believe how fast time flies. Yesterday, I was this kid. Now, I'm the big brother they look up to, said Kai Sotto. Truly blessed to see the smiles on these young kids' faces, he added. Dito pa lang ay panalong-panalo na si Kai Sotto, at panis ang kanyang mga bashers at mga talangka. Kahit ano pa ang sasabihin ng mga bashers niya, ay hindi nila mapipigilan ang success na tinatamasa ngayon ni Kai Sotto. At kung sa akala ng mga bashers ni Kai Sotto ay tapos na ang NBA dream niya, ay dyan sila nagkakamali. Kai Sotto is on the right track. In fact, napaka-advance pa niya compared sa ibang mga 21 years old NBA prospects. Kailangan lang ni Kai Sotto ng matinding patience and focus para maabot ang kanyang pangarap. Ngayon pang napakalapit na ni Kai Sotto sa NBA, ay ngayon pa ba tayo mawawala ng pag-asa? Laban lang, dahil malaki pa rin ang naghihintay na daan ni Kai Sotto patungo sa NBA. Although, Kai Sotto needs a lot of luck para mapadali ang katuparan ng kanyang NBA dream. In other words, NBA pa rin ang goal ni Kai Sotto. Samantalang, nagiging panganib ang Gilas na mawawalan ng Abueva and Perkins dahil tinanggihan ng Asiad ang kanilang hiling. Ang committee ng pag-organisa ng Hangzhou Asian Games ay tumanggi sa hiling ng Gilas Pilipinas na idagdag si Calvin Abueva and Jason Perkins sa 12-man basketball roster, ayon sa ulat ng Spin.ph. Sina Abueva at Perkins ay hindi bahagi ng original na 60-man team na isinumete ng Pilipinas sa mga tagapamahala ng Asian Games. Ngunit, tinawag sila pagkatapos ng pagbibitiw ni Coach Chat Reyes na nagresulta sa pagbabago ng lineup sa ilalim ni Tim Cone. Parehong pinili ni Cone bilang kapalit matapos mapanukalang hindi makakalaro sina Jamie Malonzo and Brandon Ganuelas Rosser dahil sa mga injury. Gayunpaman, ang mga pagbabago sa lineup ay kinakailangang aprubahan ng Hagok, na ayon sa mga source ay hindi nagpakita ng simpatiya sa apela ng Pilipinas
noong huling delegation registration meeting, DRM, noong linggo. Worse, sources told Spin.ph that there is increased anxiety in the Gilas camp that Terence Romeo and Motau Tua could also be expelled from the lineup Cone is putting together. The reasons though were unclear. As of posting time, ayon sa mga sources, ang huling pag-asa ng Gilas ay nakasalalay kay Philippine Olympic Committee POC President Bambol Tolentino na lilipad patungo sa Hangzhou sa Martes upang personal na ipag-apela ang kaso ng Gilas. If the appeal fails, added with the potential exclusions of Romeo and Tautua, Gilas could be left with 8 players with 5 days to go before the meet. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Gaano kalaki ho yan? Pag sinabi ko, matatakot ka. Real talk tayo, guys. Naging viral ang sinabi ni SMC Big Boss Ramon ang mahigit kumulang 1 bilyon ang kanyang ginastos sa kanyang 3 team sa PBA. Laki nga, ano? Ang ginagastos sa basketball operation ng San Miguel Group, billion po. And part of that interview ay sinabi ni Boss RSA na hindi na pala kailangan ng FIBA dahil sa Ginebra versus Bay Area Dragons Finals ay nakabuo ang PBA ng record crowd sa Philippine Arena at dinaig pa ang crowd sa game ng Gilas versus Dominican Republic na hindi nakaabot sa 40,000 mark compared sa Barangay Ginebra na umabot halos 55,000 sa kanilang Game 7 match. At lalong lumaki ang pagtatalo nang nag-tweet si Alex Cabagnot that the PBA is the number 1 league sa Asia na marami ang umalma. Ito pa ang isang tweet ni Alex Cabagnot and I quote, at ang mga comments, basahin niyo na lang. Unang-una, ay mas sikat nga ba ang Barangay Ginebra kaysa Gilas? Well, I think so. Pero kapag naglalaro ang Gilas, ay lahat nagkakaisa na. Pero after ng laro ng Gilas, ay there is no doubt na ang Ginebra ang pinakasikat. And now, ang PBA nga ba ang number 1 league sa Asia? Kung sa salary siguro, ay lamang ang Japan at Korea. But we have also to consider na ang mga Pinoy na naglalaro sa Japan at Korea are considered imports kaya malaki ang sahod. What we don't know kung magkano ang sahod ng mga ordinary players sa kanilang liga.